Hello, everyone, and welcome to our 8th episode of Relax. Si Lord na ng mga Santo ang bahala sa atin. This is JM, and welcome back to our podcast show. So, simula sa episode na ito ay video na ang episode natin, but we will maintain our podcast show sa YouTube na naka-audio format at the same time sa ating Spotify podcast. Pero nagpapasalamat na po kami agad-agad sa inyo dahil kahit sa simpleng maliit na pag-play ninyo ng aming episode ay nagiging makabuluhan at napapayabong namin ang podcast show dahil sa inyo. Kung wala kayo, wala ang Relax. Si Lord at ang mga Santo ang bahala sa atin. So, ngayong araw na ito ay pagtuunan natin ng pansin ang mga pagbasa ngayong kapistahan ng Santo Niño. Okay? So, sa puntong ito ay ipapakita namin sa inyo ang banal o mga pagbasa at homilya para sa misa para sa kapistahan ng Santo Niño. And for that clip, panoorin natin ang mga pagbasa ngayong ikawalong pagtatanghal ng Relax. Si Lord ang at ang mga Santo ang bahala sa atin. Let's all watch the readings. Let us all together watch and listen to the readings and homily for the Feast of Santo Niño on Relax. Si Lord ng mga Santo ang bahala sa atin. Pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan, nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng paggalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki, ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahanga-hangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipinagkaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan. Walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag.
Sa harap ng mga bansay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ng trompeta na kasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Pagpapahayag mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking panalangin at hinihiling sa Diyos sa ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritong karunungan na tunay na pagkakakilala sa Kanya. Naway liniwanagin ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito ang kalulhatiang inilaan niya sa kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kaniyang gawing dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang.
sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa. Nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Magandang gabi po sa inyong lahat. Katulad nung nasabi kong kanina, ngayon ho pinagdiriwang natin yung kapistahan ng Santo Niño. Sa buong mundo, Pilipinas lang ho ang pinayagan ng Santo Papa na ipagdiwang ang kapistahan ng Santo Niño. Kaya ho ang liturhiya natin kakaiba. Tuwing ikatlong linggo ng January, kakaiba yung liturgy natin. Yung kung mapapansin ninyo, yung liturgy natin, Pampasko. Bumalik tayo sa Pasko. Last Sunday, pinagdiwang natin yung Baptism of the Lord. Pero ngayong ikatlong linggo, bumabalik tayo doon sa Christmas. Kaya makikita nyo, meron pa ding decoration na Pampasko. Kumbaga, itong kapistahan ng Santo Niño, extension ng Pasko sa Pilipinas. Kasi special ho ang kapistahang ito para sa mga Pilipino. Marami sa ating mga Pilipino deboto ng Santo Niño. Kahit saan, nakakakita tayo ng Santo Niño. Santo Niño na iba-iba ang kasuotan. Kung minsan may makikita kayong Santo Niño ang suot, uniforme ng pulis. O kaya naman ng bombero, ng security guard. Merong mga Santo Niño nakasuot na naka-uniform ng pang-teacher. O kaya naman doktor, nurse. Meron din Santo Niño na mangingisda. Meron ding magsasaka. Meron ding pulubi. Maraming nire-represent ang Santo Niño sa buhay nating mga Pilipino. Ito'y patunay lamang na kahit sa anong aspeto ng buhay, kasama natin ang Senyor Santo Niño. Ang Santo Niño, gala rin ho yan. Sinasabi natin, ang Santo Niño, gala. Bakit ho? Bakit gala ang Santo Niño? Yung Santo Niño, yung imahe ng Santo Niño, hindi lang yan makikita
Sa simbahan o kaya naman sa chapel. No? Makikita yan sa bahay, sa opisina, no? Sa mga restaurant, no? Sa karinderya, sa pensiteria, sa bakery, sa hardware, sa parlor, sa mga sasakyan, no? Sa kotse, sa bus, sa jeep, sa tricycle, no? Kahit ho sa bulsa. Mayroong mga taong nagdadala ng Santo Niño nakalagay sa bulsa. No? Kahit saan may Santo Niño. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, marami talaga ang deboto ng Santo Niño. Parte ng buhay natin at kultura natin ang Santo Niño. Kaya nga kung ikaw ay isang Katoliko na binyagan at dumating ka doon sa tamang edad at hindi ka pa nakakakita o nakakahipo man lang ng Santo Niño, questionable yung iyong pagiging Katoliko. Kaya nga napaka-imposible na para sa isang Katoliko na hindi pa siya nakakita ng imahe ng Santo Niño. Mga kapatid, tanungin natin, bakit nga ba malapit sa puso natin ang Santo Niño? Ano ang matututunan natin sa Santo Niño? Kapag ipinanganak ang tao, may nagbabago. Ano mga nagbabago? Nadadagdagan yung edad, lumalaki yung katawan, nadadagdagan pati timbang, pati yung lugar na ginagalawan natin na iiba. Iba-iba yung nakikilala, iba-iba yung nakakasalamuha. Sa madaling salita, nung ipinanganak tayo, habang ikaw ay nagkakaedad, merong nagbabago o pagbabago. Ibig sabihin, walang permanente. Walang panghabang panahon. Gustuhin man natin na magkaroon ng walang hanggan, darating at darating yung mga pagbabago. At meron din pong katapusan. Pero sa kabila ng pagbabago, merong mga bagay na dapat nating panatilihin. Patuloy natin na pagtibayin. Meron tayong mga kailangang pahalagahan, dapat ingatan na isabuhay natin. Mga ugali na dapat panatilihin, patuloy nating pagtibayin. Katulad ng pagpapanatili ng isang ugali ng katulad ng sa bata. Sa kapistahang ito, itong batang si Jesus o tinatawag mas kilala nating Santo Niño, pag nilayan ho natin, ano ba yung mga kaugalian ng isang bata na dapat pamalagiin natin sa ating mga sarili kahit na nagkakaedad na, kahit na tumatanda tayo, ano yung dapat nating panatilihin na magandang katangian ng isang bata? Unang katangian yung pagiging payak. Yung pagiging payak, simple. Yung mga bata, simple ang pangarap. Hindi komplikado yung kagustuhan. Hindi tulad kapag may edad na. Ang bata, kadalasan ang hinihingi niyan, yung talagang kanyang mga pangangailangan lang. Kung ano yung kanyang tunay na pangangailangan, hindi mga luho, kundi yung mga bagay na makapagdudulot sa kanya ng simpleng kaligayahan. Ganon din tayo. Kahit nagkakaedad ka na, dapat nananatili kang payak at simple. Simple ang iyong mga kahilingan. At higit sa lahat, pahalagahan natin iyong mga biyayang natatanggap natin sa pang-araw-araw na buhay. Gaano man ito kalaki o pangkaraniwan man. Higit sa lahat, mamulat tayo sa kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Makontento tayo sa kung anong binibigay sa atin ng Diyos. Maging simple tayo. Maging payak katulad ng bata. Ikalawa, anong magandang katangian ng bata? Yung pagiging tapat. Ang bata, tapat yan. Ang bata may kadalasayan ng puso. Ito yung nagbubunsod sa bata na magsabi ng katotohanan. Madaling kausapin ng bata. At kapag merong naghaharing takot sa kanya, kapag hindi niya alam, sasabihin niya. Yung oo sa kanya, yun ay tunay nangangahulugan ng oo. Yung hindi, hindi. Yung gusto, gusto. Yung ayaw niya, yun ay talagang ayaw niya.
Ibig sabihin, yung mga bata, tapat sila sa kanilang nararamdaman. Ano ho? Dahil dito, ang bata na madali silang maunawaan. Ito yung sekreto ng pagiging maligaya ng isang bata. At ito rin dapat yung mangibabaw sa atin, no? Sa mundo ng mga matatanda, yung maging totoo tayo sa ating nararamdaman. Maging tapat tayo sa ating nararamdaman. No? Marami sa atin, no, maraming hindi pagkakaunawaan ngayon, no, dahil hindi tayo nagsasabi ng katotohanan. No, hindi tayo nagiging tapat. No, yung kasinungalingan, yan ang nagiging ugat ng pangungurakot, pandaraya. No? Sa isang mundo na may katapatan, maiiwasan natin yung pagsasakitan. No? Maiiwasan natin yung kahirapan. Maiiwasan natin yung pagkasira ng magandang relasyon. At hindi ito imposibleng mangyari kung magiging tapat tayo katulad ng isang bata. No? Sabi nga, ang pagsasabi ng tapat, no, ay pagsasama ng maluwat. No? Yun yung magandang katangian ng bata, yung kanyang pagiging tapat. No? Ikatlo, ano yung kailangan natin na panatiliin na katangian ng isang bata? Yung kababaang loob. No? Kailangan natin ng kababaang loob. Kung pagmamasdan niyo yung kilos ng isang bata, sinisikap niyang magawa ang isang bagay. No, sa kanyang murang pagkakakilala sa kanyang sarili, alam niya kahit papaano meron siyang kakayahan. Subalit dumarating ho yung punto na nakikita niya yung pangangailangan ng tulong. Tulong mula sa iba. No, nakikilala niya yung kanyang kahinaan, yung limitasyon. Kasabay nito ay yung pangangailangan ng tulong mula sa ibang tao. Ito naman ho yung katotohanan ng buhay. Walang sino man sa atin na may tuturing na sapat sa kanyang sarili. Walang perpekto. Lahat ho tayo nangangailangan. May pangangailangan tayo. No? At minarapat ng Diyos na tayo ay magtulungan. Ibig sabihin, kailangan natin ng tulong ng iba para tayo mabuhay. At higit sa lahat, kailangan natin ng tulong mula sa Diyos. At yung pagiging mababang loob, diyan natin masusumpungan yung katotohanan na kailangan natin ng tulong. Ang tunay na kababaang loob ay yung pagyakap sa kanyang buong pagkatao at pagpapayabong ng kanyang mga kalakasan at pagsusumikap na mabago yung kanyang mga kahinaan. No? Mga kapatid, magpakumbaba tayo, no? Na hindi tayo mabubuhay kung wala ang tulong ng iba. No? Lalong-lalo na kung wala ang tulong ng Diyos sa atin. Ang kapistahan ng Santo Niño ay pagdiriwang ng pag-ibig ng Diyos. Ipinapaalala sa atin na minsan naging bata si Jesus. Naging bata si Jesus upang ihatid sa atin yung mapagpalang pagmamahal ng Diyos Ama. Lumaki man si Jesus, nananatili yung mga magandang katangian ng isang bata. Nananatili siyang masunurin sa kalooban ng Diyos, simple, payak, nagtitiwala, nagpapakumbaba. Ganito rin yung paanyaya sa atin, no? Dapat nating sundan yung ginawa ni Jesus. Lumago tayo at lumaki tayo sa biyaya at kaalaman at karunungan ng Diyos. Lumago nawa tayo sa ating pananampalataya na totoong nagmamahal, puno ng pag-asa, no? Katulad ni Jesus, sumusunod sa kalooban ng Diyos, simple at nagtitiwala at palaging nagpapakumbaba. Iyan ang magandang katangian, no, na kahit na tayo ay tumanda magkaedad, dapat nananatili sa atin ang magandang katangian ng isang bata. At sa pamamagitan no
video na yon ay tatapusin natin ito sa pamamagitan ng pagdarasal ng panalangin para sa kapistahan ng Santo Niño. Tayo manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama, nagpapasalamat kami sa buhay na bigay mo sa amin. Katulad ni Jesus, naway man sa katuparan namin ang layunin ng aming buhay bilang pasasalamat sa iyo. Santo Niño, ipanalangin mo kami. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At dyan po nagwawakas ang ating ikawalong pagtatanghal at muli, simula pa nung una, kami na po ay nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik sa aming podcast show na Relax, si Lord ng mga Santo ang bahala sa atin. Kaya, makita-kita tayo sa susunod na episode. This is JM saying, be like child Jesus. And let's be childlike, just like Santo Niño. God bless.